Morning guys! So, nandito po tayo ngayon sa ating Q&A. Meron po nagtanong, taga Dubai, sabi niya, upline, how to become a good upline or leader? Okay, so ngayon, tanongin muna natin, ano po ba yung leader? Ano po ba yung mga quality ng leader? So, for me, ang leader is may knowledge siya sa business, may right knowledge siya sa business. Number one, marunong siya mag-OPP, marunong siya mag-NDO, marunong siya mag-ASAP, marunong siya ng FB marketing at yung prospecting skills. So, for me, yun ang mga qualities ng leader. Diba? So, paano ka magtuturo sa member mo? Paano mag-present? Kung ikaw mismo, hindi ka marunong mag-present. Diba? Dali-dali lang naman mag-present, copy-paste lang yan. Paano ka mag-motivate ng members mo kung ikaw mismo, hindi ka self-motivated? Diba? Hindi ka yung NDO, kailangan ikaw mismo, ina-apply mo sa sarili mo yan, kailangan ikaw mismo self-motivated. Diba? Paano ka magtuturo ng skills kung ikaw mismo, wala ka pa napapapain. Kung ikaw mismo, wala kang alam sa business. Diba? So, kailangan well-equipped ka para may maituro ka. Sabi nga, walk the talk. Diba? Second is, kailangan walk the talk ka. Bukod sa well-equipped ka sa knowledge, kailangan walk the talk. Pag sinabi mong hataw tayo team, kailangan ikaw mismo humahataw. Kasi may mga ibang members dyan na sinasabi niya sa grupo niya, hataw tayo, tapos biglang matutulog, diba? Wala namang gagawin. Diba? So, kailangan ikaw mismo, nagiging honest ka rin sa grupo mo. Pag sinabi mong hataw, ikaw mismo humahataw. Pag nagsabi ka ng goal mo, kailangan ikaw mismo ginagawa mo ng goal mo. Pag dineclare mo sa goal setting na, ito yung goal ko, diba? Kailangan, i-hit mo yung goal mo. Diba? Para gayahin ka ng members mo. So, walk the talk. Number 3, kailangan maduplicate ka. Para sa akin, ang magaling na leader is marunong mag-duplicate. Sa business, kung gusto mong mag-succeed, kailangan na-duplicate ka sa mga members mo. Hindi pwedeng ikaw lang yung magaling. Kailangan maraming magaling sa ilalim mo. Tandaan mo, para mag-succeed ka sa business, kailangan marami kang leader. And ang leader mo, hindi siya madedevelop kung hindi mo siya tuturuan. So, lahat ng alam mo, ituro mo sa mga members mo, sa mga leaders mo, diba? Para ma-duplicate ka. Okay, duplication is the key. Para ma-leverage ka, kailangan ma-duplicate ka. Kung paano ka mag-OPP, kung paano ka mag-prospecting, kung paano ka mag-closing, kung paano ka mag-welcome, kung paano ka mag-Facebook marketing, even sa field, paano ka mag-NDO, kailangan ma-duplicate ka. And napakadali pong ma-duplicate sa internet and sa online. Kahit sa field, di ba? Mas madali sa online, di ba? So, number 4, kailangan self-motivated. Ito po yung good quality ng leader. Kasi ang leader, may upline o wala, self-motivated yan. Kahit walang upline na nagsasabing humataw ka, siya po hahataw. Ako po, nag-start po ako na self-motivated. Hindi naman ako talaga totally self-motivated. Tinuruan lang ako ng upline ko. 2 beses niya lang ako sinaman sa OPP. Pero after po nun, the rest natuto na ako dahil sa mga training sa InGlobal. And napakaganda po, good thing about InGlobal, napakadaming training. Diba? So, ako po, hanggang ngayon, wala namang upline na tumututok sa akin. Kaya nga po tayo nagkaroon ng team, which is, this is our idea. So, wala naman po talagang upline na bumamba sa akin. Kaya po ako, I'm very thankful to my upline. Kasi, kung hindi niya ako hinayaan na lumipad, hindi lalaki yung grupo ko. Diba? So, for me, the best quality of a leader is a self-motivated na kahit walang upline na nagsasabing humataw, is hahataw siya. For me, yun ang malupit na leader. Self-motivated. Diba? So, number 5, servant leader. Sino po ba yung pinaka magaling na leader sa buong mundo? No other than Jesus Christ. Diba? Madaming qualities sa Jesus Christ na napakaganda na isang leader. Pwede nyo pong i-research sa Google yan kung ano yung mga good quality ni Jesus Christ. So, pwede nyo pong gayahin yan para maging good leader kayo. Diba? Isa yan is a servant leader. Ultimo si Jesus Christ is naging servant siya. Siya mismo, nagugas siya ng paa ng mga members niya. Diba? Ng mga kanyang disciples. Diba? So, for me, Jesus Christ is the best leader in the world. Diba? So, pwede mo siyang gayahin. Yun yung isa sa mga good quality ng leader. Diba? Kung ikaw is nandito ka sa Pinas, diba, kailangan servant leader ka sa mga members natin abroad, sa international. Diba, syempre wala naman silang office doon. Syempre tayo magpa-process noon ng mga requirements nila, etc. Magpapadala, mag-ship ng mga packages nila, etc. Blah, blah, blah. So, kailangan serve your team. Then, kung ikaw naman OFW, serve mo rin yung mga members mo. Simply by
pina-follow up mo sila, tinuturuan mo sila, nag-OPP ka sa mga tinutulungan mo, yung mga hindi pa marunong mag-OPP, nagsiserve ka, hindi lang sa members mo, pati sa buong team, di ba? For me, that's a good leader na tumutulong siya sa buong grupo, di ba? Na naging inspirasyon sa lahat. So, yun po yung mga quality ng good leader. Kailangan may well-knowledge, well-equipped, walk the talk, marunong mag-duplicate, self-motivated, and servant leader. Diba? Kagaya po ng ginagawa namin ngayon, kasama ko po si partner Eric at si partner Kane. Yan. So, habang nagvi-video po tayo, nandyan sila, nakikinig sa akin. So, darating yung time, diba, sila rin gagawin yung ginagawa ko. Yes. So, kung ano yung mga ginagawa namin yun sa online, ginagawa nila ngayon. So, tinitingnan ko kung naduduplicate ako sa kanila. Diba? So, guys, yun lang po. Kagaya po ng video na to, napakasimple lang po ng video na to. Bakit ganito po yung ginawa namin? Hindi na po tayo, wala po tayong presentation o whiteboard, etc. Simple lang. Kahit saan pwede mo siyang gawin, di ba? Kasi po, duplicable siya. Di ba? So, yun. Ilan po, paano ba maging self-motivated? Simply by listening music. Ako po, namamotivate ako panonood ng mga motivation videos, sa pakikinig ng mga inspirational song, di ba? So, marami pong para maging leader ka, it's more on, sabi nga ng upline ko, si Upline Carlo, isa sa mga Hall of Famer ng AIM Global, tinanong ko siya, paano ba maging magaling na leader? Ang sinagot niya sa akin, ito yung hindi ko makakalimutan, sa dami na experience. Yan. So, doon ko nalaman talaga, para maging magaling ka leader, is, kailangan mo muna magkaroon ng maraming experience para maging magaling ka leader. Okay? So, yun lang po guys. I hope nasagot ko yung tanong o nasagot ko yung tanong nung nagtanong na to na taga Dubai, and I hope marami po kayo natutunan. So, yun lang po guys. Happy networking. I'll be Power.